Here's what's on your feed today. The death toll from the magnitude 7.8 earthquake in Mindanao rises to 19, with over 130 injured and at least 12 still missing. PHIVOX warns aftershocks may continue for weeks or even months, with nearly 200 aftershocks recorded so far. President Marcos orders a swift response after a powerful quake, including class suspensions in affected areas until further notice. Senator Erwin Tulfo suspends the Blue Ribbon meeting on alleged flood control anomalies following the strong Mindanao earthquake. And more than 1 million people joined Pope Leo XIV for Corpus Domini Sunday during his papal visit to Spain. Good afternoon, I'm Denise Tan. The reported death toll from the magnitude 7.8 earthquake that hit Mindanao on Monday has risen to 19. According to the Office of the Civil Defense, 16 of the fatalities were reported in Soxargen, while 3 were recorded in the Davao region. OCD spokesperson Juni Castillo also said 134 people were injured, while 12 others remain missing. Search and rescue operations as well as data verification are still underway. And President Bongbong Marcos has ordered agencies to roll out disaster response operations. Joining us live is mobile journalist Julie Baiza for the details. Julie, what specific orders were given by PBBM? Denise, agad daw na ikinasa ang whole of government approach ayon sa palasyo. Pinangunahan ng Office of the Civil Defense yung coordination ng involved government agencies para sa tuloy-tuloy na relief operations. Ang DSWD inatasan din na maghatid ng paunang tulong o mga relief goods, maghanap ng evacuation centers para sa mga kinakailangan lumikas, habang ang DSWD naman or ang DPWH rather, inutusang magsagawa ng assessment at tiyakin na clear yung mga daanan para sa rescue at relief operations. Inutusan din ng Pangulo ang Department of Education na pansamantalang suspindihin yung klase sa mga apektadong lugar. Denise, ngayon sapat para ang pondo ng pamahalaan para sa relief operations. Wala namang impormasyon kung pupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Mindanao anong mga araw na ito, kasi ayaw daw ng Pangulo na makagulo pa o sa kanya pa matutok yung atensyon habang nagpapatuloy nga yung disaster operations. Denise. Okay, pero may direktiba na rin ba ang Presidente, Julie, dun sa mga agencies to submit, let's say, a timeline for recovery at pati na rin dun sa rehabilitation? Ongoing daw yung meeting, in fact kaninang umaga pagkatapos nga daw nung lindol, kaagad nagpatawag ng pulong si Pangulong Bongbong Marcos. From time to time, nagbibigay daw ng update yung different government agencies. Sa ngayon, dito sa specific mga timeline, wala pang inilalabas na impormasyon ng palasyo sa atin kung meron na bang utos ang Pangulo. Pero ang pinatitiyak niya ngayon na ihahatid na dapat yung mga tulong at may mga nakapreposition na relief goods for the affected residents. At Julie, may balita ka ba kung ang class suspensions in those affected areas, if they will be extended? At ano nga ba yung dapat conditions that should be met before classes can resume? Denise, kanina after the briefing, tinanong namin si Palace Press Officer Ter Castro kung meron bang other directive tungkol nga dito sa class suspension. Ang sabi niya, until further notice pa lang daw, wala daw siyang maibibigay na ibang information kasi yun lang din naman daw yung information na ibinaba sa kanila. Pero ang DepEd kasi, inutusan rin ng Pangulo na makipag-ugnayan sa local government units sa mga affected na lugar para ma-assess yung kanilang situation. So ang antabayanan natin kung maglalabas ba ng separate announcement yung Department of Education kasi may coordination sila with the LGUs na nakakaalam kung ano talaga yung sitwasyon doon sa lugar and kung safe na ba for the students na pumasok at ang DSWD naman or ang DPWH inutusan naman na din na magsagawa ng assessment sa structural integrity ng mga mahahalagang establishmento. So we're assuming na kabilang sa mga ina-assess nila yung mga paaralan. Maiba ko, Julie, as we know, there is an ongoing standoff that's happening in the Senate. Ang Presidente ba ay may balak to maybe step in to help resolve this? Kanina natanong doon sa suhestyon ni former Senator Franklin Drilon na dapat daw
mamagitan na ang Pangulo sa nangyayari nga dito sa Senado. Ang sabi ng palasyo, bukas naman daw ang Pangulo na tumulong para sa pakikipag-usap dyan. Pero ang malaking tanong daw, Denise, bukas daw ba yung mga senador, lalo na daw si Senator Alan Peter Cayetano, ang kailangan daw kasi willing ang lahat doon sa pakikipag-usap. Tinanong na nga rin kay Castro, pwede na ba itong, or kung meron bang pwedeng mag-escalate na to sa Supreme Court, ang sabi niya, lahat naman ay malaya na dumulog sa korte. Pero as far as the palace is concerned, talagang si Senate Pro Tempore Win Gatchalian ang kinikilala ng palasyo at yung kanyang new majority bloc. Okay, lastly, Julie, ano naman yung reaksyon ng palasyo doon sa maleta claims na ibinabato sa kanila? Denise, last week tinanggi naman na yan ng palasyo at sumagot na rin si Castro. Pero kasi kanina ang tinanong, ang Pangulo ba alam na itong mga alegasyon sa kanya na mali-maletang perang dinala daw sa bahay sa Paway, Ilocos Norte? Ang sabi ni Castro kanina, alam na yan ng Pangulo. At ang sagot din daw, at kung tatanungin din daw siya, ang isasagot niya, kung paano niya sinagot yung no election scenario nung tinanong siya. Ibig sabihin, umismid siya, nag-roll ng kanyang eyes, kasi alam naman daw ng Pangulo na wala yung katotohanan. I-add ko na rin, Denise, kanina kasi lumulutang yung mga iba't ibang tawag doon sa 18 ex-Marines, may 18 kargador. Ang sabi ni Yusek Claire, pwede rin daw silang tawaging 18 maleta boys at 18 basurero. Kasi ang inihahatid naman daw sa kanila na nanggaling, mga basura. So, iyon yung posisyon ng palasyo. Alright, thank you very much. Again, that was mobile journalist Julie Baiza. Meanwhile, PHIVOX warns that aftershocks could continue for weeks or even months following the magnitude 7.8 earthquake. At least 258 aftershocks have been recorded so far. The strongest was magnitude 6.7. I-expect po natin magkakaroon pa po ng mga aftershocks. Posible pong tumagal ito ng ilang linggo or ilang buwan. Dadami pa po ito kasi sa yung mga monitoring instruments po natin patuloy pa rin po nakaka-record. Now, according to PHIVOX, the fault that moved during the tremor of Sarangani was the Cotabato Trench. The agency said the trench is capable of producing powerful earthquakes. Ito pong trench nito ay actually may kakayahan po talagang mag-generate ito ng malalakas na lindol. Kung ang isa po ditong yung di natin makalimutan na generate yung lakas ng 1976. Na magnitude 17.9 or magnitude 8. Nagdulot po ito ng tsunami na ang taas ay around 9 meters at libo-libo pong mga kababayan po natin ang naapektuhan ng lindol po na yon. More stories when One Newsfeed returns. Stay tuned. You're still watching One Newsfeed. Welcome back. The magnitude 7.8 earthquake left a trail of destruction in parts of Mindanao. For the details, we have on the line News 5's Bril Montalvo. Bril, what's the latest situation on the ground? Denise, narito nga tayo ngayon sa General Santos City kung saan ramdam ang intensity 7 sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol na sumentro sa Maasin, Sarangani. Ang daming pinsala dito sa infrastruktura, maging sa negosyo dito sa lungsod. Sa katunayan, Denise, na isinailalim na ngayong araw sa state of calamity ito nga buong lugar dito sa General Santos City. Sa tala ng Gensan CDRRMO, aabot na sa siyam ang nasawi dahil sa natrap na mga gumuhong gusali dito at tatlo naman ang patuloy na hinahanap at higit 100 ang na-missing sa nangyaring pagyaniga kanina nga umaga. Sa ngayon na Denise, medyo tahimik ngayon ang sitwasyon dito sa General Santos City at pahirapan ang linya ng komunikasyon, maging ang linya ng kuryente ay hindi pa bumabalik hanggang sa dito sa Jansan. Denise. Okay, Bril, balikan ko yung sinabi mo na a lot of infrastructures were affected. When you say that, ito ba yung mga kalye, tulay, ano-ano ba yung mga reports dyan na talagang nasira at naapektuhan?
tama ka nga dyan, Denise. Yung sa Jansan LGU, may isang bahagi ng landslide, nagka-landslide nga dito sa General Santos City at may ibang mga daan na natira din na dulot ng itong pagguho ng mga malalaking gusali kagaya ng mga malls, may mga establishment, may mga bahay na malalaki na sa tatlong palapag ang gumuho. So napakaraming dito, Denise, parang madami ang gumuho dito dahil sa lakas nga ng pagyanikan ng umaga din. And then, Bril, ano naman yung status ng, let's say, airports, seaports? Are they operating normally right now? O meron din bang mga nagsara o may mga na-delay o na-cancel na mga biyahe? Tama ka nga dyan, Denise. Speaking of airport, ito nga dyan sa airport ay nananatili ng kansilado ang lahat ng mga flight dahil kanina sa pagyanig, hindi rin nakaligtas ito nga dyan sa airport. At sa katunayan, nandito yung mga sekretary, ibang kalihima ng administrasyon. Nandito si Secretary Vince Dizon ng DPWH, sa DSWD at ibang ahensya ng gobyerno galing Maynila. At doon sila sa Davao Airport lumapag at papunta dito sa Jansan dahil nga itong paliparan dito sa lungsod ay nananatiling walang flight, canceled flight lahat dahil nga sa pagyanig at nasira nga ang ilang bahagi ng airport, Denise. Okay, Bril, do you have the numbers? Ilan bang number of families ang displaced ngayon, lalo na madaming mga infrastructure yung nasira, may mga na-displaced dahil dun sa landslide? Alam mo, Denise, patuloy na umiikot ngayon ang mga dito, yung mga empleyado ng LGU, especially itong CDRMO, para i-assess ang mga napinsala at maging mga apektadong residente dito nga sa Jansan. At sa ngayon, dito sa open field, sa likod ng City Hall ng Jansan, dito muna nag-detent, nagkakampo itong mga ilang residente dahil sa takot na matulog sa kanilang bahay. Baka yumanig ulit anytime na trauma na umano sila, Denise. And there is some disruption dun sa communication, Bril, sabi mo, pati ba sa power supply? At ano na ba yung pwede nilang pagkuhanan? Is there kumbaga parang a city center na pwedeng puntahan for them to be able to charge their devices, call their families? Alam mo, Denise, tama ka nga dyan, pahirapan ang signal dito at linya ng komunikasyon at maging ang kuryente, maging hanggang sa ngayon ay hindi pa bumabalik ang supply ng kuryente dito sa lungsod. May mga ibang establishment na mga generator at iniisip na rin ng lokal na pamahalaan dito sa Jansan na maglalagay ng generator set para naman makasaksak maka-charge sa kanilang mga cellphones, mga emergency light. Ito nga mga apektadong residente dito sa lungsod. Denise. Okay, lastly, Bril, dagdag ko lang, supply ba ng tubig? Okay. At ano bang klaseng tulong ang binibigay ngayon? Immediate help coming from the LGUs? Good to hear, Denise, no? Kasi nga yung supply ng tubig hindi nawala. Bastante naman ang supply ng tubig dito sa Jansan. At sa ngayon, may ibigay na paunang tulong itong LG. Nagbigay na sila ng mga lugaw, mga food packs doon sa mga apektadong residente habang nagpapatuloy ang kanilang assessment sa kabuuang affected families dito sa Jansan. Thank you for that update. Again, that was News 5's Bril Montalvo. Mag-iingat ka dyan, Bril. Now, widespread damage has also been recorded in General Santos City following the magnitude 7.8 earthquake. A fast food restaurant in Barangay Dadiangas West collapsed during the tremor. Residents and customers were seen running for safety as debris fell from the structure. Firefighters and other responders immediately searched the building for possible trapped victims, but no one was found during the initial sweep. A mall also sustained damage in Jansan, with some individuals reportedly receiving first aid. Meantime, a building at Notre Dame Dadiangas University tilted following the earthquake.
Damage was also reported at the General Santos City Airport, where ceiling panels collapsed inside the terminal building during the strong shaking. Landing and takeoff operations are currently limited at the airport. And several flights have since been canceled following the strong earthquake that struck Mindanao. The Civil Aviation Authority of the Philippines reported the cancellation of 17 flights to and from General Santos. The cancellations came after the CAAP suspended operations at the General Santos Airport until 3 o'clock this afternoon. Meanwhile, the Philippine Coast Guard has ordered the temporary suspension of all watercraft operations in Davao Occidental. The directive covers fishing boats, passenger vessels, and commercial ships as a safety precaution while officials monitor for possible aftershocks and changing sea conditions. And One Newsfeed will be back after this short break. Stay tuned. You're still watching One Newsfeed. Welcome back. The strong earthquake that hit Mindanao has also prompted the Senate to adjust its schedule. The Blue Ribbon Committee hearing has been suspended as lawmakers turn their attention to the situation in the affected areas. Let's get the details from mobile journalist Merimon Reyes. Merimon? Denise, good evening. Yung ginawa kanina ng Senate Blue Ribbon Committee, actually hindi raw hearing ito. Ang sabi ni Chairman Senator Erwin Tulfo, consultative meeting siya dahil hindi pa talaga fully organized ang Blue Ribbon Committee at dapat isa lang daw ito sa sesyon. Pero nagkaroon din naman, ipinagpatuloy naman nila yung kanilang pagpupulong kanina, and it's more on the organizational aspect at yung paghingilang ng ilang updates sa mga pumuntang resource persons. Kasi nung nag-roll call, yung supposed 18 individuals, alleged bagman or bagmen, na nagpadala ng male-maleta o kaya naman ay envelope or basta pera o yung kickbacks from flood control projects, hindi raw sila nagbigay ng reply sa kanilang pagpunta or hindi pagpunta. Pero around 10 o'clock a.m., we got wind and info, kaya bumaba tayo ng Senado, nandoon, dumating nga itong 18 individual kasama ang legal counsel nila na si Attorney Levito Baligod. Yun nga lang, imbes na dumiretso sila sa session hall, umakyat sila sa opisina ni Senator Robin Padilla kung saan nag-hold sila ng isang press con. Doon nila sinabi ni Attorney Baligod na gusto lang daw nilang linawin yung invitation to the Blue Ribbon Committee hearing nung June 4, 2026 at wala naman daw sa kanilang problema dumalo sa kahit na anong avenue or venue para raw maisiwalat yung kanilang nalalaman sa issue ng korupsyon, pero ayaw nalang i-legitimize na Senator Erwin Tulfo ang mamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi pa ni Attorney Baligod, may ipapasa rin daw silang pangalan kay Senator Pia Cayetano and Albert Peter Cayetano ng 14 more ex-Marines at employees daw ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na pwede rin daw imbitahan at ready rin daw silang mag-testify. Yun nga lang, sabi pa ni Atty. Baligod, kung pagbabaraw nila, maabutan daw nila na ongoing pa yung Blue Ribbon ni Senator Erwin Tulfo, pupunta raw sila out of courtesy. Pero dahil kailangan nilang tignan yung precedence din ng pag-prioritize ng assistance na ipapadala sa mga kapatid nating apektado sa lindol nga sa Mindanao, pansamantala muna nila sinuspinde ang Blue Ribbon meeting earlier and we'll be waiting kung kailan yung sunod na pagpupulong ng committee ni Senator Tulfo. Denise. Okay, pero bago sinuspinde, Merimon, pinag-uusapan of course itong statements nung 18 ex-Marines na ayaw na nga daw tawagin ngayong ex-Marines. Ano nga ba yung mga sinabi nila about that? Why there is this refusal to acknowledge them in a certain way? At kasi nagpa-press con sila, di ba, dun sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla. Ano ba yung naging key takeaways dun sa press con na yon? Actually, ang sinasabi kasi kanina sa consultative meeting, baka pwede, sabi nga ni NBI Director Melvin Matibag, parang kung hindi man gagamitin na yung ganong termino, pwede raw bellboys, yung sa kanilang offline nga pag-iimbestiga nila dito sa 18. And ang concern kasi ng ilang mga senador sa floor na ni-raise nila is it may stain
yung Armed Forces of the Philippines, yung mga kapwa sundalo, yung institusyon mismo. Lalong-lalo pat kini-question ng mga senador na Senator Erwin Tulfo kanina, Senator Raffy Tulfo sa kanilang opening speeches, yung credibility nitong 18 individual. At sabi pa nga ni Senator Raffy Tulfo, parang hindi raw maitatawag na bayani o maihahambing na bayani itong 18, lalo't kung sila nga ay natanggal o umalis na sa pagiging uniformed men, dapat talaga pinanghawakan nila yung kanilang kredibilidad, yung distinction nila, yung integrity nila sa kanilang lumipas na trabaho. So for them to be called as heroes or bayani, hindi yan katanggap-tanggap sa mga miyembro ng Solid Block 12 o kaya naman yung tinatawag nating new majority. Kanina, sa pag-akyat sa opisina ni Senator Robin Padilla, actually sinundo itong 18, pati si Atty. Baligod, ni Senator Robin sa baba. At nagkaroon lang ng konting delays kasi inaayos yung pagla-login para makakuha ng pass bilang visitor si Senator Robin. Sabi ni Senator Padilla, kung sakali man daw kanina na maisipan nitong grupo na pumunta sa Blue Ribbon Committee ni Senator Tulfo, sasamahan niya lang daw. Pero that's as far as he goes. Kasi ang kinikilala niya pa rin dito, ang legitimate ay yung Blue Ribbon ni Senator Pia Cayetano at yung subcommittee nito ni Senator Rodante Marcoleta. Ang sinasabi kanina ni Atty. Baligod, wala naman daw sa kanilang problema. Pero ang isang lilinaw nila is yung, kasi tinatanong ng media kanina, bakit hindi nabanggit nung lumipas sa pagdinig ng Blue Ribbon, quote-unquote, ng Cayetano-led hearing, yung pangalan ni Senator Loren Legarda pati ni Mark Villar na sa unang affidavit or testimony nitong 18 nakatanggap din daw or pinadalhan ng kickbacks from flood control projects. Ang paliwanag ni Atty. Baligod, gusto nilang i-rectify yung sa case sa Senator Loren Legarda. Inaamin nila na yung dalawa daw sa 18 hindi talaga malinaw, hindi talaga nakita na may pinadala talaga. So wala talagang nangyari daw na gano'n. Ang ginawa daw, pinarefresh daw ni attorney lahat ng recollection nila sa bawat individual na nasa loob ng kanilang affidavit. So, gusto daw nila i-rectify. Though wala pa silang napapadala na corrected version ng affidavit sa Office of the Ombudsman, pero sabi naman ni Atty. Baligod, kung nanaisin daw ni Senator Loren Legarda magsampa ng kaso, kung nasira man yung imahe niya, yung reputasyon niya dahil dito sa allegations ng bagmen, maaari naman daw yun. Yung sa case sa Senator Mark Villar, sabi naman ni Atty. Baligod, wala pa rin daw nagbabago. Kung nakalagay doon na napadalhan nga siya sa isang address kung saan doon namamalagi itong senador, yun pa rin daw yun. Ang kinorek lang nila, so far, sa recollection, sa active memory daw nitong bagmen, wala raw nangyaring pagpapadala ng pera kay Senator Loren Legarda. So, sabi kanina naman ni Senator Alan Peter Cayetano, ngayon ang gusto raw nilang tutukan muna is yung pagpapadala daw ng assistance sa apektado nga ng lindol sa Mindanao. Kaya yung Blue Ribbon yung ng Cayetano Block, wala pang definite schedule ng pagpapatuloy nito. Yung kay Senator Tulfo din inaantabayanan din natin, pero ang malinaw, ang consultation ni Atty. Baligod kay Senator Alan, ang legitimate na Blue Ribbon, yung Cayetano-led, hindi itong Tulfo-led. Denise. All right, thank you for that update. Mobile journalist Nerimon Reyes. Meanwhile, reporting problems in Quezon City may soon be as easy as taking a photo on your phone. The city government has launched a new online platform that allows residents to flag everything from uncleared garbage to businesses operating without permits. Mobile Journal Fatima Baduria has the story. Kung may namataang nakakaabala o perwisyo sa Quezon City, mas madali nang isumbong yan sa LGU. Uncollected garbage, broken streetlights or clogged drainage, even buildings or businesses without permit, these can be reported on the new QCI report online. Just upload a photo of the incident, pin the exact location, and describe the issue to file a report. This will be directed to the right LGU department who will validate the report before implementing a solution. Pero may mga instances din na kailangan mag-coordinate with DPWH, with MMDA, and in our case, sa BPLD, kung may halimbawang may complaint about a specific business na walang nag-ooperate na walang mayor's permit, ay kailangan namin puntahan at i-inspect to validate kung tama ba. But the LGU warns, pranks may be grounds for a case. Kapag ikaw ay nag-submit ng fictitious, fraudulent,
o kaya naman ay nanloloko ka dun sa aming QCI report system, pwedeng gamitin yon as case against you. The QCI report is for non-emergency cases. For emergencies, the 122 helpline remains open. Kapatid Fatima Baduria, we are One News. And before we go, Pope Leo XIV celebrated Corpus Domini Sunday in Madrid, Spain, with a mass attended by more than 1 million people. Cheers erupted as Pope Leo arrived at a central plaza in Madrid for his first papal visit to the country. The mass was followed by a traditional procession featuring elaborate carpets made of flower petals, a long-standing expression of Catholic devotion in Spain. Local organizers said 1.2 million people had turned out for Sunday's Mass and procession. The pontiff is in Spain for a week-long visit aimed at encouraging faith and unity among the Spanish people. Pope Leo is also expected to meet privately with members of his Augustinian religious order and address cultural leaders. And that wraps up One News Feed, the only feed you need. I'm Denise Tan. Good evening.